At this point, we'd like to focus on the impeachment court proceedings. At, we invited yung spokesperson ng Senate Impeachment Court, si Attorney Reginald Tongol. He will give us siguro timeline ng posibleng mangyayari from now until conclusion ng impeachment trial, which is indeterminate. Hindi pa natin alam kung kailan. Anyway, tanungin natin siya kung ano mangyayari from this day on, the next week and the next. Hello, yeah. Magandang umaga po. Nandito lamang po ako para ipakita sa inyo kung ano yung mga aabangan nating mga mangyayari po sa kalendaryo ng impeachment court at yung mga steps po na mangyayari. So kung makikita niyo po sa likuran ko, in-outline ko po yung mga steps base po sa ating Senate Rules on Impeachment. So, wala pong calendar dyan kasi hindi po nag-set ang ating Senado yet ng calendar because alam niyo naman na merong referral back doon sa House of Representatives. Pero kung makikita po ninyo, nasa fourth step na po tayo, natapos na po tayo sa step 4. Sa Lunes po, nandito na po tayo sa step 5, yung await answer of the Vice President. Nakasaad din po dyan sa tabi dyan yung basehan natin sa rules of the Senate Impeachment Court. So, after po na step 5, syempre susunod, step 6, which is the filing of the reply of the House prosecutors within 5 days. So, we expect that to happen on June 28. Since June 28 is a weekend, that will give them until Monday, the next business day, or June 30, to file the reply. And then, after that po, pag na-join na po yung issues syempre, hindi ko na nilagay dyan yung swearing in nung bagong mga senator judges. Ito lang yung base kasi doon sa outline natin sa Senate impeachment rules. So, step 7, ang susunod na po is the appearance of the Vice President at saka yung pag-enter niya po ng plea. Step 8, preliminary conference. Diyan po magsistipulate ng mga facts at saka po yung mga witnesses, ililista po nila at saka yung marking ng mga ebidensya. So, makikita natin yung step 7 onwards, maaaring mangyari yan pag-convene na ng Senate as a legislative body sa 20th Congress. So, as of now, as to the 19th Congress, we are on time and expected to finish half of the steps. As you can see, the steps only hanggang mga step 11 lang tayo until the final decision of the senator judges. So, ngayon, nangangalahati na po tayo kung doon tayo by June 30, nasa step 6 na tayo. So, dyan po makikita ninyo na umuusad po ang proseso at wala po talagang paghinto na nangyari doon sa proseso. So, yun. Maraming salamat po and have a good day. Sige po. Yung pong pagsagot ng House prosecutors, sumagot na sila, no? Ang sagot nila, hindi namin kailangan sumagot. Ano ang masasabi niyo ron? Doon po sa compliance ng paghingi po ng attestation certification at saka po yung sa communication ng 20th Congress. Wini-welcome po natin yung pagpasa ng 19th Congress nung kanilang certification na wala pong violation ng 1-year bar rule. Ito po ay napakamagandang development
Dahil sabi nga po natin, ang impeachment court po nanghihingi lamang po ng additional na assurance and information na kaya nitong magpatuloy at wala na pong hiccups pagdating sa yung sa mga next parts of the trial, which is step 7 onwards. At by that time, wala na pong question sa jurisdiction o yung pagpapatuloy ng impeachment. So, it's a welcome development. However, yung sa pangalawa po, yung communication from the 20th Congress, kailangan lamang po ng assurance ng impeachment court na yung pagpasa po ng baton mula sa 90 to 20th Congress. So kung mababasa niyo po yung order na ibinigay po ng Senate Impeachment Court, it is a mere communication from the House of Representatives that they are going to take on the continuance of the prosecution of the articles of impeachment. So kung ano man yung naging sagot ng House of Representatives dun sa remanding, wala na rin magaganap until after na magsimula na yung 20th Congress. Tama po, yun po yung ina-explain natin ng paulit-ulit several times na with or without that order po, matutuloy pa rin po yung ganito pa rin po yung timeline at yung pa rin po yung mga steps na mangyayari sa proseso. So habang naghihintay po tayo, isabay na lang rin po yung certification mula sa 20th Congress. Attorney, when the lawyers of the Vice President issued their entry of appearance ad cautelum, was that a consequence of the remand order issued by the Senate sitting as an impeachment court, number one? Number two, many lawyers like yourself believe that ang susunod na step nila would be either file a petition for dismissal or number two, question yung jurisdiction. How will this impact yung delay na maaaring makos nito sa proseso? Ayoko na pong sumagot bilang abogado dahil nami-misquote ako at nami-mislead ng media yung portion na sinasabi ko, no? Ganyan din po ang tanong sa akin nung sa press con at nami-misquote ako na parang nag-aabogado daw ako sa depensa. Yun po, kung ano po yung sabi ng mga ibang abogado, kung alam din po nila yon as a lawyer, baka po ako rin po, abogado rin. Baka alam ko rin po, baka yun din po yung sagot. So, sabi ko nga po, pag gutom ang isang tao, di ba, sasabihin mo, oh, gutom ka. Anong next step doon? Pwede kakain kapag gutom. So, sa aming mga abogado po, ganun din po, pag ganito ang final, alam na po namin halos kung ano yung susunod na ipa-file. So, hindi po yung pag-abogado sa isang party. Ito lamang po ay bilang base sa experience natin as a lawyer. As already corroborated by other lawyers in the different fields. Nasagot ko po ba yung tanong niyo? Procedural po yun ako. Yung pong, again, as a lawyer that you are, yung ebidensya dun sa impeachment, supposedly, dun sa confidential fund, isinampa rin kaso, malversation sa ombudsman. At nagutos ang ombudsman na magpaliwanag si Vice President Duterte. Ang tanong ko po sa inyo, may epekto ba ito? Kasi may chance ang i-dismiss ito ng ombudsman bago siya magretiro. O kung hindi man siya bago magretiro, sooner than later. Paano ito makaka-apekto as evidence doon sa impeachment trial? Sa totoo lang po, hindi knowledgeable or informed pa po yung impeachment court formally about that case. Kakapangyari lamang po yata yung pag-issue ng ombudsman. So sa korte po, the court can only be notified or can consider things before it based on evidence na ipinresinta, kaya po tayo may tinatawag na presentation of evidence, at saka po doon sa mga motion. At saka po kung ano po yung batas, i-apply lamang po ng korte, at saka kung ano nasa rules. So doon po sa mga motion na maaaring i-file ng magkabilang panig, maaaring ma-inform yung korte about yung existence of that case.
Ngunit hindi ko po masasabi kung paano gagamitin ng magkabilang party po yung pending na case po yun nasa ombudsman. At hindi ko rin po masasabi kung paano yung magiging desisyon ng impeachment court as a collective body. Doon po, pag dumating yung punto na yun na magkaroon ng motion. Kasi nga po, hindi po totally judicial din ang impeachment court. Meron ding political aspect. So, I'm sure the senator judges are also observing, studying, and also reading everything na sinasabi po ng mga iba't ibang panig at saka iba't ibang mga legal luminaries, pati ng mga abogado, pati ng mga spokesperson. So nakikiramdam din po sila. Yun po yung political aspect of the whole impeachment process. Sa mga hukom po in the ordinary courts, as much as possible po, they should be insulated from political pressure, which we cannot say the same here in the impeachment process. Kaya po hinahayaan yung malayang pagdidiskusyon ng mga bagay-bagay. Opo. Ano po bang isinasaad ng impeachment rule? Pwede bang tanggaping ebidensya ang mga ebidensya na ginamit na ebidensya rin sa sakdal, assuming for the sake of discussion, na ibinasura ng isang korte? Sabi ko nga po, no, kung ano man yung aksyon ng isa pang investigating body, etc., pwede pong gamitin ng any party po yon para po katigan yung kanilang motion. It can be a persuasive argument, factual argument, to sway or persuade the judges to decide favorably on their motion. So, ganun po i-appreciate ng korte yan once na ilatag po sa kanila whatever facts na related po. Pwede rin naman pong totally i-disregard. So, it depends on the senator judges and also the movant kung paano nga po mapapersuade yung impeachment court na ito ay dapat tingnan at usisain. Mangyayari ba yan? Maaaring magkasabay yung ombudsman trial and impeachment court trial? Paano marireconcile ang ano yan? Di ba ang papagod si VP niya? Sa ano po, sa aming mga nag-aral ng Constitution, kahit political science graduate po, alam po namin na ang presidential immunity sa presidente lang po. So, all others po, pwede po silang kasuhan sa iba't ibang mga forums. So, dahil po ganon, may possibility po siguro na magsabay, no? But ako po, at tinitingnan lamang po natin yung proseso ng impeachment. So, magpapatuloy lang po yung proseso until magkaroon po ng desisyon yung senator judge. Basically, the same charges sa impeachment court. Ngayon po, hindi po namin alam kung pareho po ba, meron bang overlap, hindi po namin alam. Kasi sa mata po na impeachment court, we are still uninformed about that other case or other cases that's still pending. How can you be informed? Dapat bang ipalam ng ombudsman o dapat magtanong ang impeachment court sa ombudsman kung anong sitwasyon? Like any court po, a court is a passive body. Hindi po siya yung parang, hoy, pumunta ka dito, sabihan mo ako ng ano. Hindi po gano'n ang korte. So, only the litigants po ang merong standing para mag-inform po sa korte about these matters that is outside of the court's purview or jurisdiction po. Sige po, kanina yung tanong ko, yung kaso sa ombudsman, nakagulat-gulat, wala pang isang linggo, umaksyon agad ang ombudsman. That's for the record, ganun kabilis. Ang tanong ko kanina kung paano ko ma-dismiss. Ang tanong ko po naman, paano kung sumampa yung kaso? Papayag po ba ang Senate Impeachment Court? Kasi yung kasong isinampa ay may padlock. May kulong.
ang impeachment process po kasi iba po yung penalty na ipapataw. Yes po. Ang view lang po na impeachment court is to remove and perpetual disqualification. That is the limitation given by Article 11, Section 3 to the Senate na penalty to be imposed. It cannot be more than that. Sabi ko nga po kanina, dahil wala pong presidential immunity ang vice presidente, maaari pong may mga other cases na kaharapin ang iba't ibang mga opisyalis ng gobyerno na parallel po doon sa proseso ng pag-i-impeach. Pwede po bang sumailalim sa, physically, pwede bang i-compel? Kasi sabi naman, pwede namang hindi dumalo eh. Si VP Sara sa impeachment, assuming for the sake of discussion na maaari siyang maging ma-deprive ng liberty kung worst case scenario para sa kanya ang mangyari sa kaso sa ombudsman. Too speculative. Hindi ko rin po alam eh. Speculative. Oo. Pero magandang scenario po yan. Sabi ko nga dun sa Senate media, parang Doctor Strange Multiverse of Madness, parang ang daming permutation po na pwedeng mangyari. So, hindi ko rin po alam how it will affect the process of the impeachment. Meron na bang nagaganap na caucus yung mga incoming senators para sa impeachment? None that I know of na kung nag-meet. Kahapon po alam ko yung mga bagong senators pumunta na po sa Senado. Pero wala pong official na caucus na nangyayari. Meron bang direktiba na pwede ba lahat ng mga senador na mauupo as senator judges, senator judge sa 20th Congress huwag muna magsalita tungkol sa kasong ito? Wala pong ganyan directive si presiding officer kasi sabi ko nga po, yung pag-i-implement po ng Rule 18 po ng Senate impeachment rules, it will be used sparingly, and I think the presiding officer believes that whatever happens preliminarily in the discussion of the issues that is being presented before the court is healthy for all of our learnings and education as to how this very high democratic process should be done. So, maganda po yun na may malayang pagbibigay ng mga opinion, whether negative or positive po. Dahil preliminaries pa lang naman po, wala pa naman yung parang merits of the case. So, I think wala pa pong ganong gagawing gag order yung ating presiding officer. Pero yung liberality po at saka yung leniency na ipinapakita dito sa mga hukom, sa kanilang mga gawa at pagkilos, hindi ba nababahala po yung liderato, especially the presiding officer, that to some extent, nai-expose nito yung kredibilidad ng tribunal? That's always the danger po. Pero kung i-weigh nyo po yun doon sa right of the public to also know how senator judges have decided based on their vote po outside of the deliberative process na nangyari noong June 10. Maganda rin pong na-explain ng ating mga senator judges siguro yung kanilang boto. Kasi sabi ko nga po, preliminaries pa lang po to, and this is uncharted territory technically. Wala pa po sa history ng bansa natin na nagkaroon po ng gantong mga issues. Yung one-year bar rule po dati nagkaroon na, kaya may dalawang Supreme Court decisions na tayong sinusundan doon. Pero yung pagko-crossover po, it's a matter of public pa rin discourse. So, I think the senator judges are also observing and assimilating everything that's being put out there by academicians, constitutionalists, and lawyers, and even political analysts and commentators para po pag kinonfront ulit sila ng mga gantong mga questions, they will be wiser the next time around and will have better basis when they vote on the matter. Ano nga po yung mga isinamon ng impeachment court as of now? Summons po, nag-issue po kay Vice President Duterte. So binigyan po siya ng kopya ng articles of impeachment para po sagutin niya.
So the act of serving a summons to a respondent or a defendant, yun po yung akto ng pagkuha ng jurisdiction ng korte na yun doon sa tao. At ito po ay parte ng due process para po mabigyan ng sufficient na kaalaman yung tao na yon na may hinaharap siyang kaso at ito yung mga allegations na kailangan niyang kaharapin. Sa mga ebidensya po, of course, hindi na tayo magkukunwari. Alam naman natin na gustong buksan dun yung BPI account. As a lawyer that you are, sir, 10 taon lang by law na dapat minimaintain ng isang bangko ang kanilang bank record. Anong isasamon dito? AMLAC ba o Bangko Sentral ng Pilipinas documents? I don't know. Saan ho pwedeng isaman yung naganap? 15 or 16 years ago sa bangko? Nako, hindi po ako lawyer ng any party, so I cannot hindi ko pa po masasabi sa inyo kung ano yung magiging decision ng impeachment court when that time comes. Of course, both parties, if ever, ganun yung gagawin nila, no, or yung plano nilang gawin po, they have to persuade the impeachment court on either the opening or the non-opening of those bank accounts. And I think it will be a healthy debate among the senator judges as well, citing different siguro opinions, Supreme Court decisions, and even the law. At yun po yung maganda nating subaybayan, how they will decide on the matter at kung ano po yung resulta ng botohan po nila. Pero hindi ko po masasabi, no? Kasi po, as I said, limited lamang po tayo with the official actions of the court as of now. At yun lamang po yung maaari nating ilahad pa lang sa publiko. Ano yung difference ng magiging trial sa ombudsman and sa impeachment court? Para sa criminal charges, hindi ba probable cause ang i-establish ng prosecution? Pero sa impeachment, ano ang operative principle? Sa ombudsman po, preliminary investigation po yun. Tama po kayo, no? Base po sa... Hindi ko alam kung inadapt ng ombudsman yung rules sa DOJ, preliminary investigation, na hindi na po probable cause. Prima facie evidence with reasonable certainty of conviction na po ngayon sa DOJ. Pero sa ombudsman, hindi ko po alam kung ano yung rules po nila doon. Pero alam ko probable cause pa rin po. So, yun po, pag preliminary investigation pa lang po yung wala pa po nakasampang information laban sa Vice President. At kung sumampa po yun, malamang po, as a lawyer, alam ko po na ang may jurisdiction po yung Sandigan Bayan. So, ganun po yung mangyayaring proseso ron. Ibang korte naman po yun. Criminal po, tama kayo, yung sa mga charges na yun. Pero dito sa impeachment court, removal lang po at saka perpetual disqualification. Sige, question. Tama, eksakto, so kung araw ngayon since Sir Summons meeting sa June 11, June 21, pero dahil Saturday, June 23. Hanggang ngayon ba wala pa silang pinapasa ng reply sa Summons? Sasagarin ba nila yun? Or may natanggap na As of this morning po, wala pa po. So, they have until Monday po. Yun yung deadliest deadline po. Pag sinabi pong isang araw sa ating civil code, hanggang 11:59 ng gabi po. Since ano naman po, inadapt na po ng impeachment court yung rules po ng e-filing o electronic filing sa lower courts. So we expect it to be emailed anytime within the day. pag hindi nagbigay ng reply sa Summons, ano po Uusad pa rin naman po ang proseso. ibig sabihin Nakalagay po sa Rule 7 ng Senate impeachment rules. Whether or not there's an answer or whether or not there's an appearance pero walang answer, patuloy pa rin po yung proseso. ano na magiging epekto siguro sa kanila sa defense kung hindi sila nagbigay ng reply sa Summons? Sa parusa ba? O ano? Wala naman po, wala po. Look out na lang po nila yun. So, syempre, as much as possible, gusto mong mailahat din yung storya mo.
So, kung parehong party, prosecution tsaka defense, gusto nilang mailahad yung storya nila o yung sagot nila sa isa't isang allegation. So, kung hindi nila mailalahad, look out po nila yun. So, pinresent yung timeline kanina, si Vice President posibleng mag-appear sa next Congress na. Ibig sabihin, tatawid talaga sa 20th Congress. Kasi si Senator Tolentino, ini-insist niya, hindi pwedeng tumawid sa 20th Congress. So, may magkakaibang mga schools of thought po dyan. Kaya nga po minabuti ng ating impeachment court na hayaan na lamang po ang House of Representatives na mag-decide on that matter na tatawid po. Kaya po nag-issue yung impeachment court ng order na to return back to the House yung issue na yon para po matulungan ng impeachment court ng House na pag dumating yan, tanong mong yan at may isa sa mga party na magtanong yan o mag-question, yun na yung sagot. Sasabihin na, meron ng decision yung 20th Congress ng House. O di ito, let's respect the decision of the 20th Congress. Pero bakit sa timeline, tatawid? Yes, tatawid talaga kasi yun talaga yung yung mangyayari po, whether we like it or not. That is already a fact that we have to contend with. The timing of the process, the procedural aspect, the technicalities of it will necessarily pass from one Congress to the other. There's no way of going around it. Kasi nga po, yun yung nakasaad na susundan mo step by step. Parang may word war between you and the spokes of the House, Attorney Princess Sabate and Attorney Bukoy. Sabi ni Attorney Princess Sabate kahapon, hindi daw sila nang-aaway. Are you sure? Ay, wala rin po. Hindi naman kami nang-aaway. Ako, I'm just protecting the dignity of the court. If there is any attack on the credibility of the court, as the spokesperson, I am also going to defend the credibility of the court. Kasi po, katulad ng sinabi ko dun sa press con, wala naman pong maidudulot na masira yung credibility ng korte. Tayong lahat po, kailangan maniwala tayo sa proseso. Maaaring hindi nyo po nirerespeto yung mga ilan o individual na mga senator judges, pero the institution itself po, kailangan marespeto yung institutional independence ng Senate as an impeachment court. Because kapag mangyari po na magkaroon na ng desisyon ng impeachment court, whether favorable or unfavorable to one party, we have to be able to believe that what they did is actually acceptable to everyone. Dahil nirerespeto natin na hindi nila pinabayaan yung kanilang obligasyon na ibinigay sa kanilang konstitusyon, ma-accept natin kung talo tayo, ma-accept natin kung panalo tayo, ma-accept natin. However, pag nasira po yung credibility ng isang korte, magkakagulo po tayo, magkakaroon ng anarchy. So tayo, syempre, kailangan natin ipaliwanag po sa sambayanan na crucial po, especially sa litigants, na respetuhin yung credibility at independence ng korte. Kasi po, wala naman na tayong ibang proseso. Walang alternative process other than the continuation of the impeachment process in the Senate. Di naman natin pwede ibigay yan sa any other body. So, kaya we are left with the choice of having faith in this Senate impeachment court. Is it possible na yung impeachment court at saka yung ombudsman would have diametrically opposed decisions? I-convict siya sa isa, pero i-acquit siya sa kabila. Sabi ko nga po, magkaibang proseso po yun. So, independently, kahit may impeachment o wala po, baka po magpapatuloy pa rin sa ombudsman. At kahit naman rin po wala yung ombudsman case na yon, magpapatuloy pa rin naman po yung impeachment process. So, kahit ano po yung desisyon ng isang korte sa isa't isa, wala pong kinalaman yon, no? Na mangyayari doon sa merits or kung paano i-decide yung isang
yung case sa isang korte to the other. From your vantage point, attorney, kalabisan ba na isalarawan itong tunggalian at pagmamatigas ng dalawang kampo bilang isang impasse? O bahagi lang ito ng kanilang mga legal maneuvers to serve their respective purpose for that matter? Sino pong kampo? Yung depensa at saka yung prosecution. Sabi ko nga po, as an impeachment court, we will just be able to know what the litigants actually will do once they file the appropriate filings as required by the rules. So whatever their strategy is po, we have to also have faith in both parties that they are doing their job and to protect each of their clients. So kung sa house po ang kliyente niya ay yung sambayanan, no, bilang representante ng mga mamamayan, doon naman po sa defense ang kliyente po nila is the impeached official. So we have to believe in the capabilities of the lawyers and also the people behind in crafting their strategies. So kung wala po tayong naririnig sa ngayon po, then we also have to have faith na they know what they're doing and it will be part of their strategy, whether either judicial or legal strategy po yun or political strategy. Yung tinatanong kaninang RTS, reply to summon, pwede palang hindi sumagot. So ano ito? Optional? Opo, no? Optional po yun. Of course, the person impeached would have to weigh the consequences of the action kung pag hindi niya po na lahat yung storya niya or kung gusto niyang ilahad yung storya niya. So, depende na po yun doon sa defense lawyers niya how they want to go about it. Kasi po sabi ko nga, hindi lamang po to legal but also political. So, maybe both parties have a strategy and are waiting doon sa mga deadlines po. At doon na lang nila ipapakita yung cards nila once the deadline falls. So yung 11:59 seconds ng Monday, yun na yung deadline para magdesisyon ang kampo ni VP Sara kung sasagot o hindi. Not necessarily deadline para sumagot. Kasi option na lang eh. Tama po. Dagdag lang, attorney, baka lang maligaw ako. Doon sa pagsagot ng pangalawang kampo ng pangalawang Pangulo on Monday, kindly educate us, kaming hindi mga abogado, pwede ba nila uling bahagi ng kulatilya ng reply na yon? Pwede ba nila uling gamitin yung ad cotinum o cautionary? Sabi ko nga po, no, hindi ako nag-abogado para doon sa magkabilang panig. Pag gumamit po ang isang abogado po ng ad cautelam na with caution, parang yun nga po, parang sinabi mo na gutom ka, diba? Pero pwede So, po nila, anong next na gagawin mo pag gutom ka? Kakain ka. So, ganun din po. sa So, reply po nila sa Monday, pwede po nila kasama dun sa plea nila yon na with caution. Ito yung sagot opo, namin. pwede po yun. Okay, Oo. thank you. Ginagawa po yun, yung parang answer ad cautelam, ginagawa rin naman po Okay. yun. Isa pa po, attorney. Kasi tinanong kanina na yung schedule na pinakita nyo ay tatalo ng 20th Congress. May naniniwalang hindi dapat tumalon. So yung pinag-uusapan natin ito ng impeachment trial, ito ay nakasalalay pa rin. Kung yung 20th Congress, yung uupong bagong Senado, ay tatanggapin o magdidesisyon na ipagpatuloy ang trial o ito hindi pa rin, wala pa rin kasiguruhan. Sila pa rin ang magdidesisyon kung itutuloy ang impeachment o hindi. Naniniwala po yung impeachment court doon sa prinsipyo ng adherence jurisdiction. Ang ibig sabihin po ng adherence jurisdiction sa mga definisyon na ibinigay ng Korte Suprema, maraming kaso na po yan, that once a court acquires jurisdiction over the case, it has to see it through up to the end, hanggat mag-decide po. So, sa mata po ng impeachment court, tuloy lamang po yung proseso. Ngayon, kung meron pong mga balakid na mga motion, yung magkabilang panig po, nasa sa kanila na po yan at i-confront na lamang po yan ng impeachment court when the time comes. Pero katulad nga na sinabi ko, yung pag-refer back po to the House,
will make the arguments of those who want to try to impede the process of the impeachment, magkakaroon na sila ng maliit na wiggle room to argue na dapat matigil to. Dahil nga po meron ng opisyal na aksyon yung House of Representatives regarding those issues na nakaka-question sa jurisdiction ng impeachment court. Yung pong RTS, reply to summon, optional. Yun ho bang sagot ng Congress, ng lower house, House of Representatives, para maging politically correct tayo. Yung bang reply nila dun sa remand, dun sa dalawang hinihingi ng impeachment court, yan po ba'y optional din? Pag hindi ba sila sumagot doon, ibig sabihin, pwedeng hindi dinggin ng impeachment court? Pag nag-order po ang isang korte, lahat po ng litigants, kailangan pong sumunod doon sa order ng korte. Kaya nga po order Hindi po siya optional na parang, pwede bang hindi na lang. So, alam po ng lahat ng mga abogado yan, ng mga litigator, na you have to respect the order of the court. Because, syempre, babalik na naman po tayo doon sa credibility ng korte na yon, na kailangan mong sumunod muna bago ka mag-question. So, kung may questions po regarding that matter, meron naman pong available remedies po dyan. Sa amin judicial process po, pag nasa ordinary courts ka po, kapag may order po yung korte, pwede ka pong tapos hindi mo pinaniniwalaan yung mga isinaadto ng korte, pwede kang mag-file ka ng motion for reconsideration para i-reconsidera ng korte yung kanyang desisyon o yung kanyang resolusyon. So isa po yun sa mga mode. Pero dito po sa constitutional process of impeachment, meron din pong tinatawag na judicial review na pwede ka pong dumulog sa Korte Suprema for a petition for certiorari. Kung wala pong available remedy doon sa impeachment court, dediretso ka sa Korte Suprema. Pero kung may available remedy po, such as a motion for reconsideration, then the lawyers who feels aggrieved by that order can question it by filing the motion for reconsideration. Hindi ba si former Justice Adolf Ascuna, sinabi niya na hindi naman unconstitutional yung ginawa ng Senate impeachment court. Pero he's the lone voice in the wilderness, di ba? Yung ibang nag-frame ng Constitution, parang insist na wala talagang kapangyarihan naman. Kung familiar din po kayo kung paano nade-deliberate yung mga constitutional framers before, ganyan din po yung ginagawa nila sa kanilang hall po, nagdedebate po sila about the specific legal issues, mga word na the or anong gagamitin. Ganun po yung mainit na debate. Siguro po tayong sambayanan, ngayon lamang po natin nakikita ulit kasi ngayon lang napapasilip yung proseso na merong tunggalian ng mga ideas, conflicting positions. Pero normal po yun in any proceedings na magkaroon ng ganun pong pagdedebate. And sa Court of Public Opinion, ganun din po yung nangyayari. There are many voices either for or against the actions of the impeachment court. That's why the presiding officer, naniniwala po siya na healthy po yon sa democracy, yung ganong dialogan. Kasi po nakikita nila, kung meron silang hard stance about a matter, marinig nila yung kabila po, baka mag-soften yung stance po nila about this matter na dati yun lang yung pinaniniwalaan nila. So yun po yung intellectual exchange po between ideas na very welcome po at for us na students of the law and students of democracy, very exciting po na marinig kasi hindi po yan natuturo doon sa classroom ng constitutional law namin. Speaking of tunggalian, attorney, sa lahat ng mga nangyari, simula nung pasimula nitong prosesong ito, naniniwala po ba kayo na intact pa yung interparliamentary
courtesy between these two chambers? At sa tingin niyo po ba, hindi kailanman na-violate yung co-equality clause ng saligang batas sa lahat ng mga orders na pinalabas ng Senate? Opo, no, kaya nga po sinasabi natin na natutuwa po tayo na yung ating House of Representatives po bago po sila mag-adjourn ay gumawa na po ng hakbang para po sumunod po dun sa isang order ng impeachment court at ayon din naman po doon sa pahayag ni Speaker Romualdez nung huling araw din po yun, sinabi niya rin po na susunod din po ang House. So, I see that the House and the Senate are also trying to navigate this very tricky scenario in the most diplomatic way possible they political climate. So, kaya wala pong love lost between the Senate and the House. They both know and are mature enough to know kung ano po yung respective duties and functions po nila in this impeachment process. Attorney, yung kasabihan, di ba, yung daw tenet ng democratic government, it is a government of law. Pero ang Pilipinas daw is a government of lawyers. Tanong ko sa inyo, kasi napagtatalunan yung constitutionality at unconstitutionality. Sabi nung iba, unconstitutional yung ginawa na pagre-remand. Sabi nung iba, hindi yan unconstitutional kasi wala na sa konstitusyon eh. Educate us, what is constitutional vis-a-vis the unconstitutional? Sa ganito po, no, may pagtutunggalian ng ideas, no, both parties. This is the adversarial process of any litigation process. So kaya po nakapaloob po sa democratic system natin na ang final arbiter of these constitutional issues is the Supreme Court. Kaya kapag meron pong hindi pagkakasundo yung both parties, aakyat po talaga sa Supreme Court to have a final say ano po ba talaga yung interpretasyon. So may schools of thought po na nagsasabi na kapag wala po sa konstitusyon, hindi po yan ibinibigay na kapangyarihan. So ang susundin lang kung ano yung letter of the Constitution. May mga school of thought naman po na nagsasabi na what is not prohibited is allowed. So yung pong pagtatanggulian ng dalawang schools of thought po na yun, hindi pa po natin malalaman kung sino po talaga tama. Pero I'm sure once the Supreme Court gets a hold of this issue before it, they themselves, parang pinapasa lang natin doon sa mga justices sa Supreme Court, yung gantong debate. Sila na ngayon they are left to contend with these issues and debate amongst themselves instead of the public debating about it. So, pag kung ano po yung sabihin ng Korte Suprema, then yun yung susundin natin because infallible na po ang Korte Suprema, hindi na po nagkakamali yun. Sige, questions? Thank you. Yes, sir. Grant po from Bombo Radio. Sir, kanina nabanggit niyo po na parang bang we are on time sa procedures na ginagawa ng Senate impeachment. And then kanina, ang nakatakda na posibleng pagharap ng ikalawang Pangulo ay sa susunod na Kongreso. What does it mean na sabihin na we are on time pero tatawid tayo sa 20th Congress? Ang ibig sabihin lamang po nun ay walang unreasonable delay. That the delay was caused by beyond the call of the impeachment court. It just so happened na yung pag-file nung articles of impeachment, 'di ba, kahuli-huli ang araw bago mag-recess, tapos nagkaroon ng elections, tapos naka-recess yung Kongreso, so may question kung pwede bang mag-convene kapag naka-recess or hindi. So the presiding officer erred on the side of caution. So nung nagkaroon ng convening, doon na lamang sa upon resumption of session. So because of those timelines plus the 10 days to answer and the 5 days to reply,
plus yung convening ng next Congress dahil may mga bagong senator judges na naman and bagong House prosecutors. So talagang mangyayari, on time tayo, pero it necessarily entails for us to wait as well for the 20th Congress to be born. So it is just a matter of necessity. Kasi pag sinabi mong delay, hindi lamang yung pagka-count ng number of days sa law, yung delay sa law, hindi po pagka-count lang ng number of days. The courts have to also consider what is the reason for the delay. And ito, beyond the hindi kasalanan ng impeachment court na it was caught with this circumstance for the first time. And it is trying to navigate this this circumstance the best way it thinks it can. Ano questions? Sige. Bait thanks. Thank you. Thank you po. Oras ka na nandito. Thank you po. Okay lang po na marami akong natutunan kanina. Maraming salamat, Attorney Reggie Tongon, sa iyong pagpapaliwanag ng rules, procedures, ano pang nangyayari sa impeachment trial. Maraming salamat din sa inyo at we'll see you next Saturday.